Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang Daybreakers na ipinalabas noong 2009. Sa taong 2009, nagkaroon ng isang malagim na pandemic ang daigdig. Dahil sa virus na galing sa paniki, naging vampira halos ang mga tao sa buong mundo. Hinahunting na ang mga taong hindi infected at dinadala sa isang pasilidad kung saan hina-harvest ang kanilang mga dugo para ibinta sa mga vampira. Kaya ang mga vampirang hindi kayang bumili ng dugo at hindi nakakainom nito ay nagiging halimaw. Kaya hinuhuli ng pamahalaan ang mga ito at nililigpit. Sa gabi na ang naging normal na pamumuhay sa mundo dahil nasusunog sa araw ang mga vampira. Pero gumawa ng mga underground at mga sasakyang may UV glass ang gobyerno para ligtas lumabas ang mga taong vampira tuwing maliwanag. At ito din ang oras na ligtas gumala ang mga taong hindi vampira. 10 taon ang lumipas, 2019, head ng hematologist si Edward sa pinakamalaking kumpanya na nagsusupply ng dugo sa buong Amerika, ang Bromley Marks Pharmaceuticals. Kasama niya si Chris sa proyektong nagde-develop ng pwedeng maging substitute sa dugo ng tao. Kahit isa ring vampira si Edward, hindi pa rin siya umiinom ng dugo ng tao. Dugo ng hayop ang kinukonsumo niya kaya may mga sign siya sa katawan na magiging halimaw din siya pag tumagal na hindi siya makakainom ng totoong dugo. Dahil may awa pa rin si Edward sa mga normal na tao. Ayaw niyang uminom dahil araw-araw niyang nakikita paano pinapahirapan ng mga vampira ang mga tao sa pasilidad. Isang gabi sa meeting ng kumpanya ni Edward, sinabihan siya ni Charles, ang may-ari ng Bromley, na kailangan na nilang i-try sa tao ang ginagawa nilang substitute na dugo dahil nagkakaubusan na umano ng supply sa market. Kaya ng sumunod na gabi, sinubukan nila itong i-inject sa taong vampira. Akala nila tagumpay na ang project pero ilang saglit lang ay namatay ang kanilang volunteer. Dismayadong umuwi ang doktor ng gabing iyon. Dahil dito, muntik na siyang mabangga sa kasalubong na sasakyan. Bumangga sa tabi ang kasalubong ni Edward. Nang magbukas ito ng pinto, napag-alaman niyang mga normal itong tao. Inalok niya ito ng tulong dahil pag nahuli ito ng mga pulis, siguradong mapapasama ang mga ito sa blood farm ng mga vampira. Pinapasok niya ito sa kanyang sasakyan pero alangan ng mga tao dahil sa katauhan ni Edward pero nakita ng babae ang sinseridad ng doktor kaya sumakay din ang mga ito sa sasakyan. Itinaas agad ni Edward ang UV glass para hindi makita ang loob ng kotse niya. Itinuro niya sa mga pulis ang maling daan. Maya-maya lang ay lumabas na ang mga tao, nagpasalamat sa tulong niya at mabilis na nilisan ang lugar. Nang gabi ding iyon, biglang dumating ang bunsong kapatid ng doktor, si Frankie. Isa itong sundalo na ang trabaho ay manghuli ng mga tao. Nagdala ito ng isang bote na ang laman ay dugo para celebrate umano ang birthday niya. Pero walang balak na uminom nito si Edward kaya nagkasagutan sila ng kapatid. Hanggang may pumasok na halimaw sa bahay ng doktor na kinagulat ng magkapatid. Ganito ang mangyayari sa vampirang hindi nakakainom ng dugo ng tao. Nakipaglaban ito sa kanila pero napatay ito ni Frankie. Kinabukasan, biglang nagulat si Edward nang makita ang babaeng tinulungan niya kagabi. Sinabihan siya nitong hindi solusyon ang substitute ng dugo ng tao. May iba umanong paraan para malutas ang problemang kinakaharap ng mundo. Saka binigay sa kanya ang papel na may address. Palihim na nakita ni Frankie ang babaeng bisita ng kuya niya kaya nagduda siya dito. Nang sumunod na araw, pinuntahan ni Edward ang lugar na nakasulat sa papel. Inaantay na siya ni Audrey, ang babaeng nagbigay ng address sa kanya. Dito nakilala ng doktor si Elvis. Isa umano itong vampira dati pero nang dahil sa isang aksidente, bumalik ito sa pagiging normal na tao. Pero bago pa nito masabi kay Edward ang nangyari, sumulpot si Frankie. Gusto nitong hulihin si Elvis at Audrey pero nanlaban ang dalawa. Ilang saglit pa ay hinahabol na sila ng mga sundalo pero buti na lang at natakasan nila ito. Gabi na nang dumating sila sa isang lugar kung saan sinabi ni Elvis kay Edward paano siya naging normal ulit. Hindi rin ito ganun kadalas uminom ng dugo ng tao at mahilig itong mag-modify ng kotse. Isang araw habang ni-road test nito ang sasakyan, nadisgrasya umano siya. Sa lakas ng impact, lumusat si Elvis sa windshield ng kanyang kotse. Dahil may araw, nasusunog ang katawan niya bago siya bumagsak sa tubig.
Umahan si Elvis sa lilam ng tulay at nang lumabas siya, laking pagtataka niya na hindi siya nasunog ng tamaan ng sikat ng araw. Kaya ito umano ang dahilan bakit nakipagkita sila sa doktor. Gusto nilang ulitin ang sitwasyong nangyari kay Elvis dahil malaki ang kutob nilang ang araw ang siyang nakapagpagaling sa lalaki. Dinala ni Elvis at Audrey ang doktor sa kampo ng mga tao. Dito namangha si Edward nang makita ang iba pang kasamahan ng dalawa. Pero natatakot siya sa kaligtasan ng mga ito. Dahil sa tumataas na ang demand ng dugo, malamang hindi rin magtatagal at mahuhuli din sila ng pamahalaan. Pakunti ng pakunti na ang supply ng dugo dahil araw-araw nang may namamatay sa blood farm ng kumpanya ni Charles. Dahilan para magkagulo na ang mga vampira sa pagkauhaw sa dugo ng tao. Nang sumunod na mga araw, nagsimula agad silang pag-aralan paano talaga bumalik sa pagiging normal si Elvis. Isang gabi, habang may grupo ng mga tao na papunta sa kampo, inambus sila ng mga sundalo. Kasama sa grupong ito ang nag-iisang anak ni Charles. Na kahit ito pa ang pinakamayamang vampira sa mundo, hindi pa rin ginasto ng anak na maging kagaya ng ama. Dahil sa radyong ginamit ng grupo, natunton na rin ng mga sundalo ang kampong tinutuluyan nila Edward. Pero bago pa man dumating ang mga vampira, tumakas na ang mga kasamahan ni Elvis. Niyaya na ng lalaki si Edward na umalis na rin sila pero ayaw sumama ng doktor. Dahil ayaw nitong masayang ang pinaghirapan nilang aparatos para sa experiment nila paano naging normal ulit si Elvis. Kaya nagpaiwan silang tatlo para ituloy ang eksperimento pagsikat ng araw. Nang mga sandaling iyon, nasa pamamahay na ni Charles ang kanyang anak. At kahit ayaw ng dalaga na maging kagaya ng ama, inutusan nito si Frankie na gawin itong vampira. Habang paparating na ang mga sundalo sa kinaroroonan ng tatlo, itinuloy ng mga ito ang experiment. Nakailang ulit muna sila bago tuluyang magtagumpay. Na siya namang pagdating ng mga vampira sa lugar. Pero hindi sila nakita ng mga ito sa pinagtataguan. Hindi makapaniwala si Edward sa nararamdaman nang lumabas siya na hindi na nasusunog sa sikat ng araw. Dahil hindi matanggap ng anak ni Charles ang ginawa ng ama sa kanya. Iniinom nito ang sariling dugo. Na lalong nagpapabilis dito na maging isang halimaw. Mas lalong dumami ang naging halimaw sa buong syudad dahil sa kaunting supply ng dugo at yung iba ay hindi na kayang bumili sa sobrang mahal nito. Kaya iniutos ng gobyerno na sunugin na lang ang mga halimaw dahil naging peste na ang mga ito sa buhay ng mga vampira. At kasama sa nasunog ang nag-iisang anak ni Charles. Pinuntahan ng tatlo ang lugar kung saan naroon ang mga kasamahan pero nagulat sila ng datnan na patay na pala ang mga ito. Dahil wala na silang ibang kasama, naisip ni Edward na puntahan si Chris ang katrabahong doktor. Sinabi niya dito na hindi na nila kailangang gumawa ng pamalit ng dugo dahil may gamot na sa pagiging vampira nila. Pero ang hindi alam ni Edward, kansaba na pala ni Charles ang dating kasama. Ayaw ng mga ito na bumalik pa sa normal ang lahat ng vampira dahil mawawala na ang negosyo nito. Mabilis na tumakas si Elvis at Edward habang nahuli naman ng mga sundalo si Audrey. Ang hindi alam ng dalawang lalaki. Nasundan sila ni Frankie. Hindi makapaniwala si Frankie na normal na ulit ang kanyang kuya. Inamin nito na kaya niya ginawang vampira ang kapatid dahil mamatay daw ito pag hindi naging kagaya niya. Pero ngayong naging normal na ulit si Edward, hindi pa rin ito kayang saktan ang kapatid. Nang biglang kagatin ni Frankie ang leeg ni Elvis, inawat ito ni Edward at babarilin na sana ang sariling kapatid pero nagulat siya nang makitang gumaling na din ito kagaya niya. Dito nila nalaman na ang dugo ng gumaling na vampira ang siyang lunas sa pandemyang ito. Walang sinayang na oras ang doktor at pinuntahan si Charles. Naabutan niya itong iniinom ang dugo ni Audrey. Dito niya nalaman na nakagawa na ng subtetot sa dugo ang kasamang doktor kaya tuloy pa rin ang negosyo nito. Pero hinamon ni Edward si Charles para magalit ito sa kanya at kagatin siya. Ilang saglit ang lumipas ay kinagat nga siya ni Charles na naging dahilan para gumaling na ang negosyante. Maraming pang mga sundalo ang dumating sa building at nang bumukas ang elevator, nakita ng mga ito ang nakataling lalaki sa upuan. Dahil sa bango ng dugong normal ni Charles, inatake siya ng mga vampira. Dumating na din si Frankie para iligtas ang kuya niya at si Audrey pero mas marami pang sundalong vampira ang dumating. Para makaligtas ang dalawa, sinakripisyo ni Frankie ang sarili. Hinablot ng security si Audrey pero nailigtas ito ni Edward. At nakita nila sa CCTV ang lahat ng pangyayari.
Ang mga vampirang gumaling dahil sa dugo ng kapatid, pinagpiestahan naman ng ibang vampira ang mga gumaling na. Walang kamalay-malay ang mga ito na isa-isa na silang gumaling. Maya-maya lang ay lumabas na si Edward at Audrey. Dito nila nakita ang iilang natirang mga sundalo na naging normal na. Pero biglang sumulpot si Chris at pinagbabaril ang mga sundalo. Ayaw nitong bumalik sa normal ang lahat dahil sa pera. Pero bago pa man nito makalabit ang baril kay Edward, tinamaan ito ng pana ni Elvis sa dibdib. Sumikat na ang araw ng lisanin ng tatlo ang lugar. At nanawagan sila sa mga infected na may paraan na para gumaling ang lahat. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-kits tayo sa susunod na video.